Hello guys! Hello, this is for Aries. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy. This is timeless reading. Para to sa lahat ng Aries. So, tingnan natin ang kaperahan mo. Ano ba yung message sa'yo ng baraha in terms of money. Okay, this is for Aries. Okay, Aries, despair. Okay, habang nanonood ka sa ngayon, siguro, nag-aalala ka. Maybe you are worried about finances. Pwedeng nag-a-apply ka ng trabaho, pero lahat ng pinuntahan mo, pinababalikan na lang. So, pwedeng, nahihirapan ka ngayon eh. Nahihirapan ka na i-manage yung finances mo, balansehan yung finances mo. Eh, nag-aalala ka. Nag-aalala ka sa kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw, especially sa finances. Meron din ditong ibang Aries na posibleng unemployed ka. Maybe you're unemployed because of sickness or because of several restrictions. May mga restrictions kayo. And nakikita natin na medyo problematic ka. Pwedeng nagkaka-anxiety ka na, may depression, or hindi ka makatulog sa gabi, insomniatic ka, because ang dami mong iniisip, ang dami mong problema na iniisip. So let's check. Ano pa ba ang messages na kailangan mong marinig? Okay. Three of Swords. Tower, Seven of Swords, Page of Cups, and then Ace of Swords. Okay. Sa ilalim mo dito is Two of Cups, Aries, and the World. Five of Swords. Okay, so kung makikita mo dito, yung concern mo dito is, nakikita ko ang problema mo is all about relationship. Okay? Apektado ng relasyon mo. Are you married or may boyfriend, girlfriend, may ka-live-in? Apektado yung finances mo because of relationship. Sinasabi ng bara sa'yo na posibleng merong mga hiwalayan, planong paghihiwalayan sa relationship ang mangyayari. Kaya may mga ganong klaseng sitwasyon na hiwalayan, i-give up yung relationship for job, parang ganon. Parang yun yung concern mo, or kailangan mo nang maghiwalay pansamantala kasi kailangan yung isa ay maghanap ng trabaho, or posibleng yun yung parang concern mo ngayon. Okay? So let's check. Okay, Three of Swords and the Tower, Seven of Swords, Page of Cups, and Ace of Wands. Yun, kakasasabi ko lang sa'yo. Panoorin mo lang to, Aries, ha? Wag kang ma-stress, wag kang, chill ka lang, okay? Yung Three of Swords dito, this is your emotion, despair. Sinasabi ng barahan na posibleng you are heartbroken, nasasaktan ka, emotionally, it's because siguro kailangan mo ng tulong, pero yung mga tao na ini-expect mo na makakatulong sa'yo ay hindi ka matulungan. Posibleng di ba, like for example, kung may mga problema tayo sa finances na nasa-settle natin yan eh, nagiging maganda yung takbo ng buhay natin kahit hirap tayo sa buhay, pag maging maganda rin yung relationship natin. Yung parang may mga support system ka. But the problem is, may problema ka na nga sa pera, ikaw pa ay posibleng nagka-problema sa relationship. Pwedeng yung partner mo ay nagkaroon ng third party, niloloko ka, or posibleng wala ka nang trabaho, wala ka nang pera, ninakawan ka pa, in-scam ka pa. Parang ganun. Alright? But sinasabi ng baraha dito, Aries, na sa lahat ng problema, may solusyon. Isang water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, ang posibleng makakatulong sa'yo. Yung Page of Cups na to, sinasabi ng barahan na kung ano man ang
emotional situation mo sa ngayon, hindi yan yung magiging result or outcome ng pagkatao mo ng buhay mo. So, pagdadaanan mo yan. Okay? And sinasabi ng bara sa'yo, para makabangon ka, para makabawi ka, kailangan mong magkaroon ng inspiration. So, like for example, kung hindi ka makapagtrabaho kasi kakabreak nyo lang ng karelasyon mo, ng asawa mo, boyfriend, girlfriend, or kalibin, may anak kayo. So, kung may anak ka, gawin mo siyang inspiration, motivation para bumangon, maghanap ng trabaho, pumasok sa trabaho. Okay? Yun. So, let's check. Let's clarify. Okay, 3 of Swords, 8 of Pentacles, Tower, 6 of Swords, 2 of Swords, 7 of Swords, 8 of Swords, Page of Cups, Ace of Swords. Wow. Okay. So, tingnan natin, Aries. Sa ilalim nito, mayroong 4 of Swords. Yung 4 of Swords dito, sinasabi ng bara sa'yo dito na kailangan mong unahin yung kapayapaan ng iyong sarili, ng iyong isip, ng iyong puso. Ang nakikita natin dito, sorry, but parang yung energy mo napakababa. Napaka-low ng low intensity or low frequency ka. Sobrang nalulungkot ka. Yun nga sabi ko, yung iba desperado. Guys, kahit na sobrang desperada ka, sana huwag tayong gumawa ng action para makalabas sa sitwasyon nyo na pwede nyong pagsisiyahan. Like yung mga illegal, huwag nyong papasukin yun. Okay? Yung 3 of Swords dyan, sinasabi ng bara sa'yo na yun, medyo nag-aalala ka, medyo you are hurt. Okay? Nasasaktan ka, nag-aalala ka, it's because of work. Pwedeng sa loob ng trabaho, may mga bully, or maybe naghahanap ka nga ng trabaho pero hindi ka makahanap ng trabaho, or meron kang inaasahan na tulong financial pero hindi ka naman natulungan. 6 of Swords and the Tower. So, yung iba naman sa inyo dyan, you're planning to travel, pero hindi siya matutuloy. Or posibleng OFW yung partner mo, pinangako niya na uuwi siya ng Pilipinas, pero hindi siya matutuloy. Yung 6 of Swords dito, this is all about transportation. So, like for example, kailangan mo nang ibenta yung sasakyan mo, or kailangan mong magsakripisyo para sa sasakyan or sa kung ano pa man na transportation. So, nakikita natin na medyo heartbroken ka. Okay? Heartbroken ka, disappointed ka, medyo annoyed ka. Parang wala kang interest ngayon. Okay? 7 of Swords and 2 of Swords. Sinasabi ng bara sa'yo dito na be careful Yun nga sabi ko sa'yo Kahit desperado ka na, kahit sabihin natin na problemado ka na sa pera, wag kang papasok sa isang bagay na alam mo na hindi legal. Okay? Yung mga easy money na yan, iwasan mo yan. Okay, Aries? 8 of Swords, sinasabi ng baraha kasi isang maling desisyon mo, ngayon lang or bukas, makalawa, ay posibleng yan ang magtatrap sa'yo, papunta doon sa success mo. Okay? So, ang kinakailangan mo daw sa ngayon, prayers. Okay? Lumapit ka sa Panginoon. Etong message ko na to sa'yo, or etong message ng barasa ngayon, siguro yung iba sa inyo, hindi nyo saseryosohin. Pero kung ganito yung sitwasyon na pinagdadaanan nyo, na parang pakiramdam nyo, wala nang tumutulong sa inyo, wala nang maaasahan, you need to be strong. You need to be strong, have faith, kumapit ka sa Panginoon. Gawin mo yung Panginoon na center ng buhay mo. Kasi, pag wala talaga tayong wala tayong kakapitan, doon talaga pumapasok yung mga temptation. So, sa'yo, sinasabi ng bara, hindi pa huli ang lahat. There's hope, okay? Wag mong iisipin na hanggang dyan na lang, lalo kung nasa below 30 years old ka pa lang, batang-bata ka pa. Isipin mo na habang may buhay, may pag-asa. As long as na humihinga ka, may pag-asa pa. Okay?
And yun, trust God, prayers, yun yung pinaka-importante. Pumasok ka sa simbahan, di ba? Magdasal ka, find the sanctuary sa simbahan or sa mga quiet places. Okay? Thank you guys. Bye!